Naglutangan po mga basura sa kasagsagan ng baha dyan sa Cebu City kahapon. Sa kuha po sa ilog sa barangay San Nicolas proper. Kitang inanod ng rumaragasang tubig ang basura sa isang footbridge. Ayon po sa kapitan ng barangay, yan ang pinakamataas na inabot ng tubig sa kanilang lugar mula pa noong bagyong Odette noong 2021. Apektado rin ang baha ang ilan pang barangay sa lungsod katulad na lamang po ng barangay Sambagdos kung saan umabot ng ilang talampakan ang taas ng tubig. Ang pagbaha ay kasunod po ng mga ulan na dala ng thunderstorm. Kasalukuyan namang pinaiigting ng Cebu City LGU ang kanilang solid waste management. Patay nang madiskubre po sa ilog sa Dinlupihang Bataan ang isang college student na 5 araw na pong nawawala. Kasama rin pong natagpuan ang motorsiklo ng biktima sa hiwalay pong parte ng ilog. July 16 nang magpaalam po ang biktima na makikifiesta lamang sa kanilang kaibigan doon sa Lubao, Pampanga. Kinagabihan po ay nag-text daw ito sa mga kaibigan na stranded siya sa ilog. Tinangka siyang kontakin pabalik po ng kanyang mga kaibigan pero nakapatay na raw po ang cellphone nito. Sa paunang investigasyon, self-accident at nahulog lamang daw ang biktima sa ilog. Isasailalim po sa autopsy ang kanyang bangkay para malaman kung posibleng may naganap pong foul play sa kanyang pagkamatay. Nawawala po ang 2 batang magkapatid nang matangay naman ng flash flood ang kanilang bahay sa Calambas sa Laguna. Ayon po sa barangay, linggo nang maipon ng tubig sa pader na nasa likod po ng bahay ng mga biktima. Dahil po dyan, bumagsak ito at rumagasa ang tubig. Doon na nga inanod at gumuho ang bahay ng 2 magkapatid na edad 11 at 7 taong gulang. Sa kabuuan, 10 bahay ang tuluyan na winasak po ng flash flood. 5 ang may partial damage. Pinalikasan ng barangay ang nasa 113 pamilyang nakatira sa nasabing lugar. Pansamantala naman silang nanunuluyan sa isang eskwelahan. Natagpuan pong patay at nakasako ang administrative officer ng Bohol Island State University. Lunes po ng unang napaulat na nawawala ang biktimang si Dexter Timbal Hinayon hanggang sa natagpuan po na ang kanyang bangkay. Suspect sa krimen ang 18 taong gulang na pamangkin ng biktima. May relasyon umano ang dalawa at away sa pera ang sinasabing dahilan ng krimen. Kusapong sumuko ang suspect at umamin sa kanyang ginawa. Nasa pangangalaga ngayon ng Kandihay MPS ang suspect na naharap sa kasong murder. Nahulog naman sa isang ilog sa ilog ang isang 16-wheeler truck matapos pong bumigay ang tulay. Diyan po yan sa Titay, Zamboanga, Sibugay. Ayon nga po sa investigasyon, patungo sana sa barangay Kamanga ang dump truck mula po sa barangay Palumok. May karga po itong graba. Nang dumaan ito sa tulay, bigla nang bumagsak ang tulay habang tumatawid ang mga ito. Nasugatan po ang iba't ibang bahagi ng katawan ang driver na agad namang naisugod sa ospital. Isinara na muna ang tulay habang isinasaayos ito. Patuloy pong inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng pagbagsak ng nasabing tulay. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.